Si Jonathan, isang 24 anyos na foreigner na unang beses pa lamang sa Pilipinas. Sanay sa magarang buhay at sa buhay lungsod. Pero isang araw sa pagbisita niya sa isang maliit na bayan ay nakilala niya si Boyet. Isang simpleng lalaking may mabuting puso at nakakatuwang charm. Mula sa mga simpleng usapan at biruan, unti-unting nabuo ang koneksyon sa pagitan nila. Isang ugnayang hindi nila inaasahan. Habang lumalalim ang kanilang pagkakaibigan ay natutunan ni Jonathan ang tunay na kahulugan ng tahanan. At natutunan ni Boyet na minsan ang pag-ibig ay dumarating sa pinakadi inaasahang paraan. Kahit pa mula sa taong ibang-iba sa nakasanayan mo. Isang kwentong puno ng kilig, tawanan, at tahimik na pag-ibig. Ang kwento ng isang afam na umibig sa isang Pinoy na marunong magmahal ng totoo. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin. Sa tahimik na barangay sa Batangas ay araw-araw pare-pareho lang ang routine ni Boyet. 25 anyos. Nag-aalaga ng maliit na tindahan sa harap ng bahay nila. Nagkakape sa umaga at nakikipagchismisan sa kapitbahay. Hanggang isang araw ay may dumating na bago sa lugar. Isang foreigner na tila naligaw ata ng daan. Matangkad, maputi, may suot na simpleng t-shirt at shorts at halatang pawis na pawis sa init. Hi, is this Barangay San Jose? Tanong ng lalaki. Medyo hirap sa Tagalog pero may cute na accent. Napatingin si Boyet. Medyo napatulala. Oo. Barangay San Jose to. Bakit? Nawawala ka ba? Ngumiti ang lalaki. Pinunasan ng pawis na noo. I'm Jonathan. I rent a small house near the basketball court. Doon sa bahay ni Mang Isko. Sagot ni Boyet. Ikaw pala yung bagong nangungupahan. E di welcome sa barangay. Sabay tawa. Afam? Tanong ni Jonathan. Kunot noo pero nakangiti. A foreigner assigned in Manila. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman masama ibig sabihin nun. Paliwanag ni Boyet at medyo nahiya. Tumawa si Jonathan. Okay, I like it. I am Afam. Sabay turo sa sarili. Afam ako. Napailing si Boyet at natawa rin. Hay nako, mabilis ka matuto Pero dito sa amin, kailangan matuto ka rin ng salitang Tagalog at kumain ng tuyo. Tuyo? Tanong ni Jonathan at na-curious. Isda yun, dried fish. Amoy matindi pero masarap, promise. Sabi ni Boyet sabay kindat. I will try, sagot ni Jonathan na parang excited na bata. At sa unang beses napansin ni Boyet kung gaano kaaliwalas ang ngiti ng afam na to. Simple lang pero nakakagaan ang loob. Kinabukasan, bumalik si Jonathan sa tindahan ni Boyet. Boyet, I will try tuyo. Sabay taas ng plastic container na halatang galing sa kapitbahay. Napakagalpak ng tao si Boyet. Nako, amoy ka pa lang, alam ko matapang ka na. Matapang? Brave? Yes, I'm brave, sagot ni Jonathan. Sabay post na parang action star. Natuwa si Boyet ng malakas. Grabe ka, hindi kaya tatakot kahit amoy ng mga pusa rito. At mula noon, halos araw-araw nang dumadaan si Jonathan sa tindahan ni Boyet. Minsan bibili ng soft drinks, minsan tinapay, pero madalas ay para lang makipagkwentuhan. Boyet, what is charot? Tanong ni Jonathan minsan. Charot. Ibig sabihin joke lang. So I say, I love you, charot. Ganun nga, sagot ni Boyet at biglang namula. Ngumiti si Jonathan na maloko. Okay, not charot next time. Mula nang magtagpo sila
Tila hindi na dumaan ang araw na hindi bumibisita si Jonathan sa tindahan ni Boyet. Hindi na siya basta yung afam na nangungupahan, kundi parang kabarkada na ng mga tao sa barangay. "Boyet, I will help you today," sabi ni Jonathan. Sabi buhat ng kahon ng soft drinks na halos malaki pa sa kanya. "Ay, wag na. Ako na yan. Baka mapagod ka," sabi ni Boyet. Ngunit umiti lang si Jonathan. "Exercise only," sabay flex ng braso niya. Hindi maiwasang mapatingin si Boyet. Medyo pawis, naka-white shirt, na halatang sanay sa trabaho. Biglang umiwas ng tingin si Boyet. Kunwari ay abala sa pag-ayos ng mga biskwit. "Eh, di sige. Salamat ah. Afam 1? Afam 1? Tanong ni Jonathan sabay tawa. Kasi mahirap bigkasin yung Jonathan ng mga kapitbahay. Kaya pinaiksi ko, cute di ba? "Cute? Like you?" Sagot ni Jonathan at diretso ang tingin. Biglang natigilan si Boyet. "Ha? Anong sabi mo?" "Charot," sabay tawa ni Jonathan. "Ay, grabe ka. Marunong ka na talaga mambola," sagot ni Boyet. Pero halatang natutuwa naman. Kinahapunan habang nag-aayos ng mga paninda ay napansin ni Boyet si Jonathan na tahimik lang. Nakaupo sa gilid ng tandahan at nakatingin sa kanya. "Teka, bakit parang seryoso ka ngayon?" tanong ni Boyet. Sagot ni Jonathan halatang nag-iisip. "You always smile. I like that." Napatingin si Boyet at nagulat. "Ay nako, sanay lang ako ngumiti pero para lang dumami ang benta ko," biro niya. Pero ngumiti si Jonathan. "No. When you smile, I feel happy." Tahimik silang dalawa sandali. Ang ingay ng tricycle sa kalsada, ang huni ng mga ibon, at ang amoy ng kape mula sa kapitbahay ay parang nagiging backdrop ng isang eksenang hindi nila inaasahan. "Uy," sabi ni Boyet, pilit na binabasag ang katahimikan. "Ikaw ha? Baka mamaya ma-inlove ka na sa tindahan ko." Ngumiti si Jonathan. "Maybe. In love sa tindero." "Ha? Grabe ka." "Hindi ako tindera. Tindero ako," sabay tawa ni Boyet. Pero halatang namumula. "Okay, tindero ng puso ko," sagot ni Jonathan sabay kindat. Pilit na tinatama ang pagtatagalog. Kinagabihan habang nag-aayos si Boyet ng mga paninda bago magsara ay biglang bumalik si Jonathan. Bitbit ang isang maliit na buke ng santan. Halatang pinulot lang sa kalsada. "For you," sabi niya sabay abot. "Teka, santan to ah," sabi ni Boyet at natatawa. "Yes, Filipino flower," sagot ni Jonathan. Proud pa. "Pretty, like you." Halos hindi alam ni Boyet kung matatawa ba o mahihiya. Pero sa dulo ay ngumiti lang siya. Tinanggap ang bulaklak at mahina niyang sabi, "Salamat, Jonathan." "O sige na nga, Afam 1. Mabilis lumipas ang mga araw at halos buong barangay ay abala sa paghahanda para sa pista. May mga banderita sa kalsada, amoy inihaw na liampo sa hangin, at ang mga bata ay patakbo-takbo sa kalsada na may bitbit na lobo. Habang nag-aayos ng mga soft drinks sa tindahan ay napansin ni Boyet si Jonathan na nagpipintura sa tarpaulin ng bahay ng barangay. Nakasando lang ito. Pawisan pero todong ngiti. "Uy, parang sanay ka na sa mga ganito ah," sigaw ni Boyet. Ngumiti si Jonathan. "We also do community work in my country. But it's more fun here," sabay kindat. Napailing si Boyet. "Grabe ka talaga. Kahit pawisan ka na, smile pa rin. Siguro sa inyo sa abroad ganyan lahat, no?" "No, not everyone," sabi ni Jonathan. Sabay lapit. "But I smile more when I see you." Namula si Boyet. Pero bago pa siya makasagot ay biglang dumating si Marites, ang kapitbahay na mahilig sa chika. "Aba, Boyet, yung afam mo ha, lagi mo kasama. Laka baka maging kayo niyan." "Ha? Hindi ah,
kaibigan ko lang yan, sagot agad ni Boyet. Pero halatang kabado. Si Jonathan naman nakangiti lang. Clueless pero nagpapacharm. Boyet, what is maging kayo? Tanong niya. Ay, wala. Huwag mong intindihin, sabi ni Boyet. Sabay takbo pabalik sa tindahan. Pero si Jonathan, tahimik lang na nakangiti. Maging kayo? I like that. Kinagabihan sumama si Jonathan kay Boyet sa plaza para manood ng barangay contest. May sayawan, kantahan at syempre maraming chibugan. Habang kumakain ng kwek-kwek si Boyet ay napansin niya ang mga kakaibang lumalapit kay Jonathan. At nagpapapicture ang mga kababaihan. Hiya fam, can we take picture? Okay, picture. Sagot ni Jonathan. Game na game. Pero sa gilid ay napakunot noo si Boyet. Ay nako, daming nagpapapansin, kala mo artista. Napansin ni Jonathan ang mood ni Boyet at lumapit siya. Are you okay? Ha? Oo naman, bakit? You look like selos, sabi ni Jonathan sabay tawa. Ay, grabe ka ah. Hindi ah, ako pa? Ingit lang ako kasi gusto ko rin magpa-picture sa mga kwek-kwek. Pero sa gitna ng tawanan ay biglang humina ang tugtog. May mga tumugtog na mabagal na kanta. Bakit ngayon ka lang? Dance? Tanong ni Jonathan sabay abot ng kamay. Ha? Dito sa gitna? Why not? It's fiesta. At bago pa makatinggi si Boyet, ay hinawakan na siya ni Jonathan. Marahang naglakad sa gitna ng plaza, napapalibutan ng ilaw, tawanan, at kantang parang para lang talaga sa kanila. Tahimik lang silang sumayaw. Hindi marunong si Jonathan pero okay lang. Kasi bawat pagkakamali niya ay natatawa naman si Boyet. At bawat tawa ni Boyet ay mas lalo siyang napapalapit. Matapos ang sayawan ay naglakad sila pa uwi. Tahimik, hangin lang at mga alitap-tap ang kasama nila. Boyet, sabi ni Jonathan. Ano? You are my favorite part of this country. Hindi nakasagot si Boyet, pero sa loob-loob niya, ramdam niya na hindi lang basta afam si Jonathan. Isa na itong dahilan para ngumiti siya kahit walang pista. Isang umaga habang abala si Boyet sa pag-awalis sa harapan ng bahay ay biglang tumigil sa tapat ng gate ang isang motor. Paglingon niya, si Jonathan, naka-blue na polo, may dalang paper bag at malaking ngiti. Good morning, Boyet, sabi niya. Ay, Jonathan, ang ginagawa mo rito? To visit you. You said before that someday, punta ako sa bahay. So today, someday. Napakamot ng ulo si Boyet. Ay, grabe. Sinabi ko lang yun pero hindi ko akalaing suseryosohin mo. Ngumiti si Jonathan. I am serious. I am always serious when it comes to you. Bago pa makasagot si Boyet, lumabas na si nanay mula sa kusina. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwedeng magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba eh? Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! May dalang tabo ng tubig. O anak, sino yung bisita mo? Anay, si Jonathan po, kaibigan ko. Yung sinasabi kong foreigner na nakatira malapit sa plaza. Napakiti si nanay. Aba, ang pogi naman. Magalang pa. Tara, pumasok ka. Thank you po, nanay, sagot ni Jonathan sabay mano. Nagulat si Boyet. Marunong ka magmano? Ngumiti lang si Jonathan. You already told me that before, right? It's a sign of respect.
Sa loob ng bahay, naupo na si Jonathan sa sofa habang si nanay naghahain ng kape at suman. Tikman mo yan, Jonathan. Gawa ko yan, sabi ni nanay. Wow, it looks delicious. Thank you po, sabay kagat ni Jonathan. Bigla siyang napatigil. Sweet, just like Boyet. Halos mabilaukan si Boyet sa kape. Uy, Jonathan. Si nanay naman natawa lang. Aba, marunong pa talaga magbiro ha. Ngunit hindi pa man natatapos ang tawanan ay biglang lumabas si tatay. Seryoso ang mukha, nakasando at may hawak na dyaryo. Sino to? Tanong niya. Atay, si Jonathan po, kaibigan ko. Tumango si Jonathan sabay amot ng kamay. Good morning po, tatay. Pero imbis na kamayan, tiningnan lang siya ni tatay mula ulo hanggang paa. Anong sadya mo kay Boyet? Tahimik. Ramdam ni Boyet ang kaba. Si Jonathan naman, mahinahon lang. I care for him. Boyet is my friend. He's a good person. Medyo lumambot ang mukha ni tatay. Oo, mabait naman talaga ang anak ko. Basta wala kang gagawing masama sa kanya ha? Ngumiti si Jonathan. Never po, promise. Pag-alis ni tatay ay huminga ng malalim si Boyet. Ay, Diyos ko, kala ko interrogation yun. Ngumiti si Jonathan. Your tatay is scary but I respect him. Yeah, ganyan talaga yun. Overprotective. That's good. It means that you're special. Hindi na nakasagot si Boyet. Pero bago siya makalingon ay biglang inilabas ni Jonathan mula sa paper bag ang malit na keychain na may ukit na Boyet Store. For you, sabi ni Jonathan. So you will always remember me even if I go home soon. Natigilan si Boyet. Uwi ka na? Maybe next month. I need to go back to work. Tahimik. Sa unang pagkakataon na hindi siya natawa. Hindi siya nakapagbiro. Kasi sa loob-loob niya ay ayaw niya pang mawala si Jonathan. Habang papalupog ang araw ay naglakad silang dalawa papuntang kalsada. Tahimik lang pero ramdam nila ang bigat ng oras. Boyet, sabi ni Jonathan. I will miss your smile. Ngumiti si Boyet. Ako rin, mamimiss ko yung accent mo. At sabay silang natawa. Pero pareho rin nagtatago ng lungkot. Kasi kahit hindi pa sila umamin, pareho na silang nahuhulog sa isa't isa. Mula nang malaman ni Boyet na paalis na si Jonathan ay tila bumagal ang oras. Bawat araw na dumadaan may halong saya at lungkot. Saya dahil nakikita niya pa rin to. Lungkot dahil alam niyang bawat sandali ay papunta sa dulo. Isang gabi, matapos magsara ng tindahan ay dumating si Jonathan. Walang dalang regalo, pero may lungkot sa mga mata. Boyet, mahina niyang sabi. Can I see you tonight? Just the last time before I go. Tahimik si Boyet at tumangulang. Sige, pero dito lang tayo sa bahay. Magkape lang muna tayo bago ka umalis. Sa loob ng balit na sala ay may sindi ng malit na ilaw. Naghain si Boyet ng 2 tasa ng kape at ilang biskwit. Habang si Jonathan naman ay tahimik lang na nakatingin sa kanya. Para bang sinusubukang alalahanin ng bawat galaw at bawat ngiti. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ni Boyet at pilit na nagbibiro. Ngumiti naman si Jonathan. Because maybe this will be the last time that I'll see you like this. Biglang tahimik ang paligid. Taging tiktak ng orasan at mahinang patang ng ulan sa labas ang maririnig. Jonathan? Yes? Sigurado ka bang kailangan mo talagang umalis? Yes, sagot ni Jonathan. But my heart doesn't want to. Lumapit si Boyet. Marahang kinuhang kamay niya. Ang hirap, no? Sanay na ako na may dumarating sa tindahan ko. Nangungulit ng soft drinks tapos biglang mawawala. Ngumiti si Jonathan pero halatang pinipigilan ng emosyon. I didn't plan to fall for you, Boyet, but I did. Tahimik. Unti-unting nagtagpo ang kanilang mga tingin. Puno ng pangungusap na hindi kailangan sabihin. At
bago pa sila makapag-isip ay marami silang naglapit. Hindi ito mabilis o padalos-dalos. Ito ay mabagal, maingat, parang parehong natatakot pero sabik maramdaman ng sandaling ito. Magkayakap sila, damang-dama ang init ng isa't isa. Walang salita, walang ingay, kundi mga hinga at tibok ng puso sa sabayang ritmo. "Jonathan," bulong ni Boyet, "baka bukas wala na ako dito." "Yes, but tonight, I'm all yours." At sa ilalim ng mahinang ulan, habang ang ilaw sa labas ay pumapailaw sa mga patak ng tubig sa bintana, nagtagpo ang kanilang mga labi. Marahan, puno ng damdamin, at walang kasiguraduhan kung kailan muli ito mauulit. Hindi ito halikan ng pagnanasa. Ito'y halikan ng pangako, ng pasasalamat, at ng takot na baka ito na ang una at huli. Kinabukasan maaga pa lang ay wala na si Jonathan. Ngunit sa mesa, may nakapatong na maliit na papel. "You've shown me what that love doesn't need language, just pure honesty. Love, Jonathan." Hawak ni Boyd ang sulat habang nakatanaw sa kalsada. At sa ilalim ng umagang maaliwalas, mahina niyang sabi, "Salamat, Jonathan. Hindi kita makakalimutan." Lumipas ang ilang linggo mula nung umalis si Jonathan pabalik ng Amerika. Para kay Boyet, tila na nahimik ang gabi. Hanggang dumating ang unang tawag sa messenger. "Hey, Boyet, I miss your coffee." Umiti siya habang binabasa yon. Agad siya nag-reply. "Mismo kape ko lang, hindi ako." May kasunod na video call. Pagsagot niya, sumulpot ang mukha ni Jonathan. Bagong gising. Medyo gusot ang buhok. Pero kasing gwapo pa rin to ng dati. "Wow," sabi ni Boyet. "Ganyan pala itsura mo pag wala pang kape." Tumawa si Jonathan. "And you still look cute even without sleep." Naging routine na nila ang video call gabi-gabi. Minsan habang kumakain si Boyet ng tapsilog, si Jonathan naman ay nagkakape sa opisina. May mga tawanan, biruan, at minsan mahabang titigan na parang walang dulo. Isang gabi habang nagka-video call sila ay medyo nainitan si Jonathan. "Boyet, it's hot here," sabi niya. Sabay hubad ng coat. Napakunot si Boyet. "Ah, grabe. Bakit bigla ka nagtanggal ng jacket?" Ngumiti si Jonathan. "You missed me, right? Maybe this will help." Tumawa si Boyet, pero ratang nahiya. "Loko ka. Wala yan sa kontrata ng LDR natin." Jonathan chuckled. "Then at it now." Lumipas ang ilang minuto na puro biruan lang hanggang sa naging tahimik ang linya. Tinitigan ni Jonathan si Boyet sa screen. Ang seryoso. "Do you ever think of me before you sleep?" Tanong niya. Mahina pero puno ng lambing. "Every night," sagot ni Boyet. "Lalo na pag malamig. Para bang nandito ka lang." Nagtagal ang titigan nila. Tahimik pero puno ng damdamin. Hanggang sa mahina ang sabi ni Jonathan. "Close your eyes, Boyet. Imagine I'm there." Pumikit si Boyet. At sa kabilang dulo ng mundo, ginawa rin yun ni Jonathan. Walang hawak, walang halik. Pero ramdam nila ang presensya ng isa't isa sa pagitan ng katahimikan ng gabi. "Good night, my Boyet," bulong ni Jonathan. "Good night, my Afam," sagot ni Boyet sabay tawa. At bago matapos ang tawag, nag-iwan si Jonathan ng mensahe. "Someday I'll come back, and this time, I won't let it go." Ilang buwan nang lumipas mula nung huling magkausap sila Jonathan sa video call. Abala si Boyet sa tindahan pero tuwing gabi, hindi niya maiwasang mapatingin sa messenger. Baka sakaling may bagong tawag. Kahit alam niyang iba na ang oras Amerika. Hanggang isang araw, may pamilyar na kotse na huminto sa tapat ng bahay niya. Bumaba ang isang lalaki. Maputi, maayos ang suot, at may ngiting matagal nang hinihintay ni Boyet.
Jonathan, mahina niyang bulong. Parang hindi makapaniwala. Yes, sabi ni Jonathan nang nakangiti. I told you I'd come back. Napatakbo si Boyet palapit. Hindi na inisip kung may nakakakita. Paglapit niya ay bigla niyang niyakap si Jonathan. Mahigpit, totoo at puno ng damdamin. Walang salita. Ang init ng yakap ay parang sagot sa lahat ng panahong nagkalayo sila. Ramdam ni Boyet ang mabilis na tibok ng puso ni Jonathan. At sa unang pagkakataon, muling nakaramdam siya ng kapayapaan. Akala ko hindi mo na ako babalikan, mahina niyang sabi. Ngumiti si Jonathan. I missed you too much, Boyet. I couldn't stay away. Habang papasok sila sa loob ng bahay ay parehong tahimik. Sa pagitan ng mga sulyap at ngiti, may halong hiya at pananabik. Do you want coffee? Tanong ni Boyet, halos pabulong. I don't need coffee, sabi ni Jonathan. Dahang-dahang lumapit. I just need you. Hindi na nakasagot si Boyet. Sa halip, parahan niyang tinanggap ang yakap ni Jonathan. Walang nagmamadali. Puro lambing. Puro sabik na pinigil ng matagal. Ang hangin sa labas ay malamig. Pero sa loob ay parang init ng tag-init. Damang-daman nila ang bawat sandali. Ang bawat hinga. Bawat paglapit. Isang yakap na matagal na nilang pinapangarap. Isang yakap na nagsasabing, nandito na uli ako. Lumipas ang oras na hindi nila namamalayan. Habang nakaupo sila sa tabi ng bintana, makadikit ang kanilang mga kamay. Nagkwentuhan sila tungkol sa lahat. Sa trabaho, sa mga lugar na pinuntahan ni Jonathan, at sa mga gabing pareho nilang hinihintay ang ganitong sandali. Boyet, sabi ni Jonathan, habang marahang hinahaplos ang buhok niya. You're still the best thing that happened to me. Ngumiti si Boyet, at ikaw pa rin ang afam na hindi ko maalis sa isip ko. Sabay silang natawa. Tawa ng dalawang pusong sabik at parehong masaya. Sa gabing yun natulog silang magkatabi. Walang kailangang sabihin. Walang kailangang ipaliwanag. Ang tibok ng puso nila ang naging wika ng pag-ibig. Totoo, mainit at matagal na nilang hinihintay. At bago sila pumikit, mahina ang bulong ni Jonathan. I'm home, Boyet. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na paghihintay, ramdam ni Boyet na totoo nga. Minsan, kahit gaano kalayo, babalik pa rin ang pag-ibig. Kinabukasan, pagising ni Boyet, amoy niya ang kape. Pagbaba niya, nakita niyang abala si Jonathan sa kusina. Naka-t-shirt lang at may suot na apron. Ngumiti ito nang makita siya. Good morning, sleepyhead, sabi ni Jonathan, habang inaabot ang tasa. Your favorite 3-in-1 with extra love. Napatawa si Boyet. Aba, marunong ka na magtimpla ah? Of course, sagot ni Jonathan. I had to learn for us. Habang kumakain sila, tahimik sandali si Boyet. Alam niyang malapit na umalis si Jonathan pabalik muli ng Amerika. Pero ayaw niyang tanungin ito. Hanggang sa mismong si Jonathan na ang nagsalita. Boyet, sabi niya, sabay tingin sa mga mata ng binata. I talked to the company. I told them I'm not coming back. Napatigil si Boyet at halos mabitawan ang tinidor. Ha? Hindi ka na babalik? Ngumiti si Jonathan, seryoso pero puno ng lambing. No, I realized something. The life I wasn't, the life I want isn't out there anymore. It's here with you. Tumulo ang luha ni Boyet pero nakangiti. Sigurado ka ba? Wala kang pinagsisisihan? Wala, sagot ni Jonathan. Money, comfort, career, they all mean nothing if I can share my mornings with you. Hindi napigilan ni Boyet ang sarili. Niyakap niya si Jonathan ng mahigpit. Parang ayaw niyang bitawan. Sa yakap na yun, ramdam nila pareho ang katahimikan ng pagmamahal. Walang kasinungalingan, walang pag-aalinlangan. Makalipas ang ilang linggo, magkasama na silang dalawa sa iisang bahay sa probinsya. Si Jonathan, natutong magtanim ng gulay sa likod bahay.
Si Boyet, tinuturuan siyang magluto ng adobo. At gabi-gabi, bago matulog, sabay silang nanonood ng pelikula. Minsan, nakatulugan na lang nila na makalahawak ang kamay. Isang simpleng buhay, pero punong-puno ng saya. At sa bawat ngiti, alam nilang pareho na nahanap na nila ang tahanan sa isa't isa. Minsan ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang marangya o perpekto. Hindi ito nasusukat sa yaman o distansya, kundi sa katapatan, sakripisyo, at kakayahang piliin ang isa't isa kahit mahirap. Dahil sa dulo, ang pinaka-importanteng desisyon ay hindi sa kung saan mananatili, kundi kung paano mo pipiliing manatili. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Kilig Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ng mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mo ngayon ay kwento mo na rin.